Minsan kapag tayo nagpaplano pa lamang bumili ng isang klase ng sasakyan, ang una kaagad nating kinukonsidera yung sasapat at aabot sa budget na nakalaan. Yung tipong sa murang halaga lang ay makasisiguro ka na sa kalidad, tibay at tatag ng bawat nilalaman. At syempre mas maganda rin yung magagamit ng buong pamilya, ibig sabihin may malaking espasyo na kasya ang 7 hanggang sa 8 tao. Pero ganun pa man ay mahirap pa ring hanapin ang ganong klaseng sasakyan. Kaya naman sa video na ito ay tatalakayin natin ang isang 8-seater multipurpose car dito sa Pinas mula sa kilalang brand. At mas mura ito kesa sa iba at sobrang tipid na rin daw sa gasolina. Ang kabuuang detalye at katangian nito ay aalamin natin kasama ng kabuuang presyo. Pero bago yun, syempre kung bago ka pa lamang po dito sa akin channel, baka naman kaibigan pwede mo click yung subscribe button pati na ang notification bell para naman ma-update kita palagi sa mga video na gagawin ko pa. Alright, simulan na natin to! Para sa isang karaniwang Pilipino ay naghanap tayo ng isang sulit at practical vehicle na magagamit sa trabaho, pamilya at paglilibang kung minsan. Kaya naman sa inilabas ng Suzuki Philippines na KPV Multipurpose Model ay tiyak makakahanap ka ng dahilan para magsumikap sa araw-araw. Ang all-purpose vehicle na ito ay talagang mapapakinabangan mo sa lahat ng bagay. Hindi lang pampamilya ang lawak ng interior cabin space nito, kundi maging sa hanap buhay dahil kadalasang ginagamit ding pang-deliver o kaya naman sa business ng ilan nating mga kababayan. Well actually, ang modelong ito ay matagal-tagal nang namamayagpag sa bansa. Mula sa unang labas nito noong 2004 pa na may kasunod na facelift noong 2007 naman. Ang nameplate ay ibinibenta pa rin magpahanggang ngayon. At sa kasalukuyan nga ay may ilang update na rin sa modelong ito na Suzuki APB. Nagkaroon muli ng panibagong update, mas naging modern kumpara sa dati kaya mas lalo mong magugustuhan. Pagdating sa exterior design, makikita mo pa rin ang napakasimpleng pormahan nito. Isang box type multipurpose car na isang klase na rin ng minivan. Walang ibang pagkakakilanlan kundi itong front face cover bumper na may radiator grille at logo sa bandang gitna na Suzuki. Nilagyan na rin ito ng rear spoiler. Ang mga ilaw nito kaya ng headlamp ay naka-halogen type pa at ang fog lamp naman nito maging ang tail lamp ay naka-bulb type naman. May kasama na rin itong mga reflector para mas maging visible palalo. At ang mga suspensions naman nitong modelo ay sulit at napaka-reliable na rin. Sa front ay ginamitan ng MacPherson strut na klase at rear suspension naman na multi-link with shock absorber and coil spring. Kapalit nito ang mga braking system na maaasahan mo din pagdating sa mahigpit na kapit. Sa front ito ay naka-ventilated disc type at rear brake naman na drum type na nakalagay naman sa 15 pulgadang gulong at kabuuang sukat na 195 by 65. Naka-tubeless tires at alloy na rin ito kaya hindi mo na rin masyadong poproblemahin pa ang pagka-flat nito kung sakali mang matusok. At kung pag-uusapan naman ang performance at capability, to be honest, hindi ito katulad ng ibang sasakyan na halimaw ang bilis sa aktwal. Pero pagdating sa lakas ng hataw maging sa kargahan ay maaasahan mo na. Kahit pa fully loaded ito ay hindi ka pa rin bibitinin dahil sa ang kabuuang makina nito ay pinapagana ng 1,590 cubic centimeter na displacement capacity o 1.6 liter gasoline engine, 4 cylinders, 16 valve na naka-single overhead camshaft engine at nakakonekta naman sa fuel system na MPI o tinatawag na multi-point fuel injection system. Isang sistema mula sa Suzuki na nagpapababa ng konsumo ng gasolina. Ibig sabihin, ang modelong ito ay pinagmamalaki ng brand maging ng ilang mga consumer na nakagamit na nito pagdating sa katipiran. Dahil sa maaasahan mo yan, ang fuel tank capacity na 46 liters ay kayang ubusin sa layo na 600 km. Ibig sabihin, ang 1 liter na gasoline ay kayang tumakbo ng 14 to 15 km na layo. Biruin mo, matipid na yan para sa 8-seater na sasakyan na gaya nito. At pagdating naman sa performance nito, gaano nga ba talaga kabilis ito? Well, para sa mga taong naghahanap ng sasakyan para sa pamilya, practical at reliable, may re-recommend ko talaga ito.
Pero kung ang hanap mo ay pang racing, wag ka na dito. Ang manual transmission type nito ay may 5-speed na gearbox na kaya mag-produce naman ng maximum output level na 91 horsepower sa kada 5,750 RPM at 127 Nm of torque naman sa kada 4,800 RPM. Kaya ang average top speed na nagagawa ay umaabot lang sa 140 to 145 km na takbo. Pero sinabi ko nga kanina, malakas naman humataw ang isang ito kahit papuno ang karga, kaya okay na rin yan. At ang iba pang detalye nito, pagdating naman sa steering wheel, ito ay ginamitan ng hydraulic power, adjustable na steering column at naka-rack and pinion. Ang modelong ito ay hindi rin magpapahuli pagdating sa pagiging moderno, dahil kahit papano ay may katangian ding aagaw sa atensyon ng mga bagong henerasyon. May mga safety features na rin kasi itong kasama na may pagmamalaki mo na, kagaya na lamang ng anti-lock braking system o ABS. Isang sistemang nag-a-unlock sa mahigpit na kapit ng brake kapag bigla mo itong naihinto sa hindi inaasahang pagkakataon. Meron na rin itong kasamang crash sensor o tinatawag na airbag sensor na sa oras ng kolisyon o bangga na magaganap, ito ang magpapahiwatig sa airbag na kailangan ng lumabas para maprotektahan ang occupants na kung saan miniminize ang damage ng mga pasahero sa katawan. Bukod pa dyan ay may mga kasama na rin itong seatbelts sa bawat upuan at meron na ring child safety lock sa lahat ng pintuan para naman sa mga kasama nating bata. Meron na rin itong front and side impact beams na nag-absorb naman ng kinetic energy ng collision o pagkabangga na nagre-resulta ng pagka-damage o deforming ng mga panels, bumpers o iba pang mga side fairings ng sasakyan. Gamit ang sistemang ito, kung sakali mang nagkakaroon ng kolisyon ay mababawasan o hindi ganon ka mapupuruhan ang mga occupants o pasahero nito na hindi malalang madamage kumbaga, alright. At isa pa, mayroon na rin itong kasamang engine check warning para naman mapaalalahanan tayo sa kung ano man ang malfunction o sira na mangyayari sa ating makina para hindi matirikan at madala ng mas maaga sa service center. May mga kasama na rin nga pala itong parking sensor at rear parking sensor, kaya naman kung baguhan ka pa lamang sa pagmamaneho, hindi ka mahirapang i-park ng maayos at kakabahan na may masagi sa parking lot dahil dito. Sa mga parking sensor ay malilimitahan din ang bawat pagkasagi sa anumang mga object sa paligid nito. At syempre kagaya ng ilan, kung may safety features, hindi rin magpapahuli ang isang ito pagdating naman sa security features. Ang modelong ito na APB ay naglalaman din ng mga sistemang pangseguridad lalo na kapag ikaw ay walang parkingan. Meron na itong central locking, anti-theft device at power door lock. Kaya hindi rin basta-bastang magagalaw o mananakaw ng kahit na sino man. At bukod pa dyan ay sinamahan na rin yan ng entertainment and communication. Mga libangan na makikita sa loob kagaya na lamang ng infotainment system. May monitor screen na ito na may size na 8 inches at di touchscreen pa. The Apple CarPlay at Android Auto na nga rin pala ito. May Bluetooth connectivity, mga speakers sa front and rear at accessories power outlet. May USB charging system and auxiliary input. May navigation system at marami pang iba. May FM and AM radio na rin itong kasama, kaya kahit papano ay malilibang ka na rin sa napakahabang biyahe. Sa mga bagay na yan, iwas antok at pagkabagot, kaya talagang aabot ka ng mas safe sa iyong destinasyon. Ang instrument panel naman ito ay naka-analog type, pero ang ibang mga notification dito ay naka-digital na kagaya na lamang nitong digital odometer, digital clock, pati sobrang informative na rin. At sa kabuang detalye pa mga kaibigan, itong Suzuki APB ay may mga komportableng seats, foldable at adjustable na rin. May malakas na air conditioning, mga automatic power window at marami pang iba. Sa kasalukuyan ay nagkakahalaga ang kabuang presyo nito ng 743,000 to 955,000 pesos dito sa bansa. Maraming nagsasabi na phase out na raw o stop production na ang modelong ito.
Pero marami pa tayong mabibili niyan sa ibang kasa o dealership branch dito sa bansa. Alright, so hanggang dito na lamang po siguro ang ating video. Pero bago po tayo magtapos ay nais ko po munang magpasalamat sa mga patuloy na sumusuporta, tumatangkilik at nag-aabang palagi sa mga video na ina-upload natin dito sa ating channel. Maraming salamat po at shoutout po sa inyo guys. Ngayon kung bago pa lamang po dito sa aking channel, baka naman kaibigan pwede mo maklik ang subscribe button pati na notification bell para naman ma-update lagi sa mga video na gagawin ko pa. This is Oblis Collection. Thank you!